Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa katarungan at pag-ibig? Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Samahan niyo po akong muli sa pagbubukas ng isang aklat ng buhay kung saan ang sakit at pag-asa ay magsasagupa. Sabi nila, ang pinakamatinding kadiliman ay nagaganap bago pa man sumikat ang araw. Paano kung ang katarungang matagal mo nang hinahanap ay magmumula sa pinakamasakit at pinakamadilim na yugto ng iyong buhay? At ang pag-ibig na hindi mo kailanman inasahan ay siyang sisibol mula mismo sa abo ng iyong pagkasawi. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Tala. Ang malamig na simoy ng hangin sa basement parking ng isang mamahaling mall ang unang humaplos sa balat ni Tala David. Kasabay nito ang amoy ng mamahaling pabango, isang halimuyak na tila hindi nababagay sa amoy ng semento at gasolina. Ilang hakbang na lang sana ay mararating na niya ang kanyang lumang kotse, ngunit isang anino ang humarang sa kanyang daraanan. Tala David. Ang boses ay kasing lamig ng hangin. Nang iangat ni Tala ang kanyang tingin, bumungad sa kanya si Clarissa Imperial. Nakasuot ito ng isang puting bestida na bumabagay sa perlas na hikaw sa kanyang mga tainga. Perpekto ang pagkakaayos ng buhok nito at ang mga mata nito'y matalim na nakatitig sa kanya. Ginang Imperial, magalang na bati ni Tala habang mahigpit na hinawakan ang strap ng kanyang bag. May kung anong kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ngumisi si Clarissa, isang nangisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Huwag mo akong tawaging ginang, hindi tayo magka-level. Lumapit ito, ang tunog ng stiletto nito ay umaling-awngaw sa tahimik na parking lot. Huminto ito sa mismong harapan ni Tala at ang matamis na amoy ng pabango nito ay naging tila lason sa pang-amoy niya. Ano po ang kailangan ninyo? Tanong ni Tala. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Isang kamay niya ang automatikong humaplos sa kanyang medyo umuumbok ng tiyan na para bang nais protektahan ng sanggol sa loob nito mula sa masamang enerhiya ni Clarissa. Napansin yon ng ginang. Ang tingin nito ay bumaba sa tiyan ni Tala at ang ngisi sa labi nito ay napalitan ng pandidiri. Kaya pala hindi ka na pumapasok sa opisina. Akala mo siguro, sa pagbubuntis mo sa isang bastardo, makukuha mo na ang lahat ng gusto mo mula sa asawa ko. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Ano pong pinagsasabi ninyo? Wala po akong relasyon kay Ginoong Ramon. Sinungaling! Ang sigaw ni Clarissa ay parang latigo. Nakita ko kung paano kanya tingnan. Isa kang ahas. Isang mang-aagaw na ang tanging puhunan ay ang katawan. At ngayon, gagamitin mo ang kawawang bata diyan sa sinapupunan mo para lang makakuha ng pera? Bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Tala. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Ngunit ang galit at pagkabigla ay bumara sa kanyang lalamunan. Alam mo ba kung anong tawag sa mga batang katulad niyang dinadala mo? Patuloy ni Clarissa, ang boses ay puno ng kamandag. Basura, isang pagkakamali, isang bagay na hindi dapat isinilang. Doon na nawala ang lahat ng pagtitimpi ni Tala. Wala kang karapatang sabihin, yan sa anak ko. Buong tapang niyang sigaw. Masama kang tao, Clarissa. Demonyo ka. Ang pagtawag sa kanyang pangalan, ang tila huling mitya na nagpasiklab sa galit ni Clarissa. Ang mukha nitong maganda ay nabalutan ng purong puot. Sa isang mabilis na kilos na hindi inaasahan ni Tala, buong lakas siyang itinulak nito. Mawala ka na sa buhay namin. Nawalan ng balanse si Tala. Ang kanyang mga paa ay tila nawalan ng lakas. Ang huli niyang nakita ay ang nag-aapoy na mga mata ni Clarissa bago ang kanyang likod ay buong bigat na bumagsak sa malamig at matigas na semento. Isang matinding sakit ang kumalat mula sa kanyang likuran hanggang sa kanyang tiyan. Napasigaw siya,
Hindi dahil sa sakit ng pagkabagsak, kundi dahil sa takot. Agad niyang niyakap ang kanyang tiyan. Ang baby ko! Ang anak ko! Naiiyak niyang bulong. Mula sa kanyang kinabagsakan, nakita niya ang mga paa ni Clarissa na dahan-dahang lumakad palayo. Ang perlas na hikaw nito ay nahulog mula sa tainga nito at gumulong malapit sa kanya. Isang puting perlas na ngayon ay may bahid ng kanyang dugo. Hindi man lang siya nito nilingon. Ang maririnig lamang ay ang papalayong tunog ng mga stiletto nito. Isang tunog ng tagumpay at kawalang pakialam. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin. Ang sakit sa kanyang tiyan ay lalong tumitindi. Bago siya tuluyang mawalan ng malay, may narinig siyang papalapit na tunog ng sirena ng ambulansya. Ang huling pumasok sa kanyang isip ay isang panalangin. Diyos ko, iligtas niyo po ang anak ko. Pagmulat niya ng mata, puting kisame ang kanyang nakita. Amoy gamot ang paligid. Nasa ospital siya. Agad siyang napahawak sa kanyang tiyan. Ang takot ay muling bumalik. Mas matindi, mas nakakaparalisa. Isang nurse ang pumasok. Gising na po pala kayo, ma'am. Tatawagin ko lang po ang doktor. Ilang sandali pa, isang doktor na may seryosong muka ang pumasok sa silid. Tumayo ito sa gilid ng kanyang kama. Hawak ang isang clipboard. Sinubukan ni Tala na bumangon, ngunit pinigilan siya nito. Kumusta po ang baby ko, Doc? Tanong ni Tala. Ang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. Ligtas po ba siya? Sabihin ninyo sa akin, ligtas ang anak ko, hindi ba? Ang doktor ay huminga ng malalim. Ang mga mata nito ay puno ng awa. Isang tingin na kinatatakutan niya. Isang tingin na nagpabagsak sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Tala. Ginang David? Simula ng doktor at sa tono pa lang ng pananalita nito ay alam na ni Tala. Ang malakas na pagkakabagsak ninyo ay nag-trigger ng premature labor. We had to perform an emergency operation. Humigpit ang kapit ni Tala sa kumot. Ang anak ko. Nasaan siya, Doc? Nasa neonatal intensive care unit po siya ngayon. Huminto sandali ang doktor. Tila naghahanap ng tamang mga salita. Isinilang po siyang kulang sa buwan. Ginawa po namin ang lahat. Pero maselan po ang kanyang kondisyon. We have to observe him in the next 24 to 48 hours. Maging matatag po kayo. Ang bawat salita ng doktor ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang ingay ng ospital ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang nakabibinging ugong sa kanyang tainga. Hindi siya makahinga. Ang kanyang anak, ang kanyang munting anghel, ay nakikipaglaban para sa buhay nito dahil sa isang babaeng puno ng puot. Gusto ko siyang makita. Halos pabulong na sabi ni Tala. Tumango ang doktor habang tinutulak ang kanyang wheelchair sa pasilyo patungo sa NICU. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay parang isang paghampas sa kanyang dibdib. Sa likod ng isang salamin, nakita niya ang isang napakaliit na incubator. At sa loob nito, ang kanyang anak. Napakaliit nito, napakapayat. May mga tubo na nakakabit sa munti nitong katawan. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Isang mainit na likido ang pumatak mula sa kanyang mga mata, sinundan pa ng isa hanggang sa hindi na niya mapigilan ang pag-agos nito. Ang sakit ay napakatindi. Isang pisikal na sakit na tila dumudurog sa kanyang puso. Ito ba ang bunga ng lahat? Ang kanyang pinag-ingatang pangarap, ngayon ay nasa bingit ng kamatayan? Sa gitna ng kanyang pagtangis, isang imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Ang mukha ni Clarissa Imperial. Ang mapanuyang ngiti nito, ang nagniningning nitong mga perlas, ang mga salitang binitawan nito. Basura, isang pagkakamali. Biglang tumigil ang pag-iyak ni Tala. Ang sakit sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas mainit, mas mapanganib. Isang apoy ng galit na nagsimulang mag-alab sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Pinunasan niya ang kanyang mga luha
gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang kanyang mga palad na kanina'y nanginginig sa takot ay dahan-dahang naghuyom at naging mga kamao. Ang babaeng iyon, ang babaeng halos pumatay sa kanyang anak, ay marahil natutulog na ngayon sa kanyang malambot na kama, sa kanyang malamig na mansyon na walang bahid ng gagzo, pagsisisi. Tinitigan ni Tala ang kanyang anak sa loob ng incubator, ang munting nilalang na lumalaban para sa bawat hininga. At sa sandaling iyon, isang pangako ang isinumpa niya sa kanyang sarili. Hindi na siya iiyak, hindi na siya magiging biktima. Pagbabayaran niya ito. Sisiguraduhin niyang pagbabayaran ni Clarissa Imperial ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata at bawat hirap na paghinga ng kanyang anak sa loob ng isang malawak na opisina kung saan tanaw ang buong syudad ng Silangan. Ang tanging maririnig na ingay ay ang marahang pag-ikot ng ceiling fan at ang tunog ng pagbagsak ng isang dyaryo sa isang mamahaling mesa na gawa sa mahogany. Imperial heiress, biktima ng isang desperadong fame seeker? Iyon ang nakasulat sa headline, sa ilalim ng isang litrato ni Clarissa Imperial na umiiyak habang yakap-yakap ng kanyang asawang si Ramon sa labas ng isang presinto. Ang artikulo ay maingat na isinulat, nagpapahiwatig, pero hindi direktang nag-aakusa. Inilalarawan nito si Tala David bilang isang disgruntled former employee na may history of emotional instability. Hinilot ni Elias Vargas ang kanyang sentindo, isang pamilyar na galit ang kumulo sa kanyang dugo. Ang pamilyang Imperial, ang pamilyang sumira sa lahat ng pinahalagahan ng kanyang ina. Tumingin siya sa isang maliit na larawan sa kanyang mesa. Isang nakangiting babae, ang kanyang ina. Noong araw na pinasinayaan ang Montessori Legacy Foundation. Para sa mga nawalan ng pag-asa, iyon ang sabi nito sa kanya noon. Para bigyan sila ng lakas na lumaban. Ngayon, ang pundasyong iyon ay isa na lamang instrumento para sa kasakiman ng kanyang stepfather na si Ramon at ng bago nitong asawa. At heto na naman sila, yumuyurak sa isang taong walang kalaban-laban para lang protektahan ang kanilang maruming pangalan. Isang pait ang gumuhit sa lalamunan ni Elias. Ito ang kasalanan niya. Hinayaan niyang mangyari ito. Ngunit ngayon, may nagbago. Ang ataking ito ay hindi na lamang tungkol sa pera. Ito ay brutal. Ito ay desperado. At sa desperasyon, nagkakaroon ng mga butas. Dinampot ni Elias ang kanyang telepono at dinial ang numero ng kanyang abogado. Attorney Sandoval, bungad niya nang sagutin ang tawag. Ang boses niya ay kalmado ngunit may bigat. May ipapahanap ako sa'yo. Isang babaeng nagngangalang Tala David. Inatake siya kagabi. Alamin mo kung saang ospital siya dinala. Masusunod, Mr. Vargas. Sagot ng abogado sa kabilang linya. Mayroon po bang ihanda mo ang lahat ng kailangang dokumento? Putol ni Elias. We're going on the offensive. Ibinaba niya ang telepono. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Pinagmasdan ang syudad sa ibaba. Napakaraming tao ang nabubuhay at namamatay sa lungsod na ito nang hindi nabibigyan ng hustisya. Ngunit hindi sa pagkakataong ito. Hindi na ngayon. Ilang oras ang lumipas, natagpuan ni Elias ang sarili sa isang tahimik na pasilyo ng St. Luke's Medical Center. Ang amoy ng antiseptic ay kabaligtaran ng amoy ng kape at katad sa kanyang opisina. Huminto siya sa tapat ng isang pinto, room 304. Huminga siya ng malalim bago kumatok ng marahan. Isang mahinang pasok ang kanyang narinig. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Tala David. Nakaupo ito sa kama, nakatingin sa labas ng bintana. Ang mukha nito ay maputla. May mga bakas ng tuyong luha. Mas mukha itong bata at marupok kumpara sa inaasahan niya. Nang lumingon ito sa kanya, nakita niya ang isang bagay sa mga mata nito. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi takot, kundi nagbabagang galit. Sino ka? Tanong nito. Ang boses ay mahina,
ngunit matatag. Dahan-dahang isinara ni Elias ang pinto. Ako si Elias Vargas. Walang pagbabago sa ekspresyon ni Tala. Malinaw na walang ibig sabihin sa kanya ang pangalan niya. Mas mabuti. Anong kailangan mo? Kung isa ka sa mga reporter, umalis ka na. Hindi ako reporter, sagot ni Elias. Lumapit siya ng ilang hakbang. Nandito ako para mag-alok ng tulong. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Tala. Tulong? Wala akong kailangan na tulong mula sa kahit sino. Hindi pinansin ni Elias ang sinabi nito. Nabalitaan ko ang nangyari sa'yo at sa anak mo. Sa pagbanggit ng anak nito, biglang nag-iba ang anyo ni Tala. Ang tapang sa mga mata nito ay napalitan ng sakit. Yumuko ito at niyakap ang sarili. Alam ko kung sino ang may gawa nito sa'yo. Patuloy ni Elias, pinapanatili ang kanyang distansya. Si Clarissa Imperial. Mabilis na nag-angat ng tingin si Tala. May halong pagkabigla at pagdududa. Paano mo nalaman? Hindi na yon mahalaga. Ito na ang pagkakataon. Gusto kong mag-alok ng isang kasunduan. Babayaran ko ang lahat ng gastusin mo dito sa ospital. Ang bayad para sa pinakamagagaling na doktor para sa anak mo. At higit sa lahat, tutulungan kitang makakuha ng katarungan. Sisiguraduhin nating mananagot si Clarissa sa ginawa niya. Ang mga mata ni Tala ay nanliit. Tinitigan siya nito na para bang sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang katahimikan ay tumagal ng halos 1 minuto. Bakit? Sa wakas ay tanong nito. Bakit mo ako tutulungan? Anong kapalit? Walang bagay na libre sa mundo ngayon, Ginoong Vargas. Humanga si Elias sa talas ng isip nito sa kabila ng pinagdadaanan. Ito ang kailangan niya. Hindi isang biktima na iiyak lang, kundi isang taong lalaban. Lumapit pa siya ng 1 hakbang. Mayroon ngang kapalit. Pag-amin niya, kailangan kong makipagtulungan ka sa akin. Kailangan kong ibigay mo sa akin ang lahat ng detalye, lahat ng impormasyon. Kailangan kong pagkatiwalaan mo ako. Kahit sa ngayon lang. Muling tumawa si Tala. Ngunit ngayon ay wala ng kahit anong humor dito. Pagkatiwalaan ka? Hindi nga kita kilala. Baka naman isa ka sa mga tauhan nila. Pinapunta dito para patahimikin ako. Kung gusto kitang patahimikin, hindi ganito ang paraan ko. Seryosong sabi ni Elias. At sa unang pagkakataon, isang kislap ng kanyang tunay na intensidad ang lumabas. Gusto kong bumagsak si Clarissa at si Ramon Imperial. At para magawa yon, kailangan kita. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito, ang digmaan sa pagitan ng desperasyon at ng likas na pag-iingat. Sino nga ba namang maniniwala sa isang estranghero na bigla na lang sumusulpot at nag-aalok ng ganito kalaking bagay? Yumuko si Tala. Tinitingnan ang sarili nitong mga kamay na nakakuyom sa ibabaw ng kumot. Halos hindi na siya makarinig. Ang isip niya ay lumilipad sa kanyang anak na nasa NICU. Ang mga bayarin, ang kawalan ng pag-asa. Bakit mo sila gustong pabagsakin? Tanong nito. Hindi pa rin tumitingin sa kanya. Ano ang atraso nila sa'yo? Tumingin si Elias sa mga mata nito. Direkta at walang paligoy. Ito na ang huling baraha na ilalabas niya. Ang katotohanang mag-uugnay sa kanilang dalawa, kahit pa hindi nito naiintindihan sa ngayon. Hindi kita tinutulungan para sa'yo, sabi niya. Ang boses ay dahan-dahan, ngunit may diin. Kundi para sa nanay ko. Huminto siya, hinayaang lumubog ang mga salita. At sa laban na ito, Tala, ikaw ang tanging susi. Hindi nakatulog si Tala ng gabing iyon. Ang mga salita ni Elias Vargas ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang palaisipan na hindi niya mabuo. Hindi kita tinutulungan para sa'yo, kundi para sa nanay ko. Sino ang ina niya? At paanong siya, isang simpleng babae, ang naging susi sa laban nito? Ang bawat pag-aalinlangan ay bumabalik sa iisang katotohanan. Wala siyang pagpipilian. Ang galit niya kay Clarissa
ay sapat na para suungin ang impyerno. Ngunit hindi nito kayang bayaran ang mga gastusin sa ospital. Ang tapang niya ay hindi makakabili ng gamot para sa kanyang anak. Kinaumagahan, isang nurse ang pumasok at magalang na iniabot sa kanya ang isang folder. "Ma'am, ito na po yung partial bill ninyo para sa mga unang araw." Nanginginig ang mga kamay ni Tala habang binubuksan ito. Ang mga numero sa papel ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. Isang nakakalulang halaga na katumbas ng ilang taon niyang sahod. Ang bawat zero ay parang isang pako na lalong bumaon sa kanyang dibdib. Gumuho ang anumang natitirang pagmamataas sa kanyang puso. Ito na yon. Ito na ang senyales. Ang pagtanggap sa alok ng estranghero ay hindi na isang pagpipilian. Isa na itong pangangailangan. Gamit ang luma niyang telepono, tinext niya ang numero sa calling card na iniwan ni Elias. "Pumapayag na ako." Mabilis ang naging tugon. "Good. Magkita tayo. 10 a.m. Kalinaw Cafe, kanto ng 12th Street. Mag-ingat ka." Ang Kalinaw Cafe ay isang maliit at hindi kapansin-pansing lugar. Malayo sa mga mamahaling restaurant na madalas puntahan ng mga imperial. Pagpasok ni Tala, nakita niya kaagad si Elias sa isang sulok na katalikod sa pinto. Nakasuot ito ng simpleng itim na polo shirt. Mayroon itong isang tasa ng kape at isang itim na folder sa ibabaw ng mesa. Mukha itong isang ordinaryong negosyante, ngunit may kung anong bigat sa presensya nito na nagsasabing hindi ito ordinaryo. "Ginoong Vargas," bati ni Tala paglapit. Tumayo si Elias at iginiya siya sa upuan. "Elias na lang. Mula ngayon, partners na tayo sa laban na ito." Umupo si Tala. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos nahihipo. Hindi ito isang pagkikita ng magkaibigan. Ito ay isang transaksyon. "Bago tayo magsimula," sabi ni Elias, "kailangan kong maliwanagan. Ang stepfather ko ay si Ramon Imperial at si Clarissa, ang asawa niya, ang namamahala ngayon sa pundasyon na itinayo ng yumaong ina ko, ang Montessori Legacy Foundation. Ginagamit nila ito para sa kanilang mga pansariling interes. Gusto kong ibalik ang pangalan ng ina ko sa nararapat nitong lugar." Ngayon ay naiintindihan na ni Tala. Ang galit sa mga mata ni Elias ay hindi lamang para sa kanya. Ito ay personal. Isang galit na nag-ugat sa pamilya at nawalang pamana. Inusod ni Elias ang folder papunta sa kanya. Iyan ang mga paunang impormasyon na nakuha ko tungkol kay Clarissa. Mga record sa bangko, mga biyahe niya, mga kilala niya. Simula pa lang yan. Binuksan ito ni Tala. Ang nakita niya ay nagpatunay sa kanyang hinala. Si Elias ay hindi isang ordinaryong tao. Ang impormasyon ay detalyado, isang bagay na tanging may malaking kapangyarihan at impluwensya ang makakakuha. "Kailangan kong marinig ang lahat mula sa iyo," sabi ni Elias. Ang mga mata niya ay seryosong nakatitig sa kanya. Bawat detalye ng pag-atake, bawat salitang binitawan niya, huwag kang mag-iiwan ng kahit ano. Huminga ng malalim si Tala. Ang pagbabalik tanaw sa pangyayaring iyon ay parang pagsundot sa isang sariwang sugat. Ngunit kailangan. Nagsimula siyang magkwento. Ang kanyang boses sa una ay nanginginig. Inilarawan niya ang malamig na parking lot, ang mapanuyang ngiti ni Clarissa, ang amoy ng pabango nito. Nang marating niya ang bahagi kung saan nilait ni Clarissa ang kanyang anak, ang kanyang boses ay pumiyok. Sinabi niyang basura ang anak ko, sabi ni Tala, at isang taksil na luha ang pumatak sa ibabaw ng folder. Isang pagkakamali na hindi dapat isinilang. Hindi nagsalita si Elias. Nakikinig lang ito, ang muka ay hindi nagbabago. Ngunit napansin ni Tala ang isang bagay. Sa ilalim ng mesa, ang mga kamay ni Elias ay mahigpit na nakakuyom. Ang mga buko ng daliri nito ay namumuti sa diin. Nakita niya roon ang galit na ipinipigilan nito. Isang galit na sumasalamin sa sarili niyang nararamdaman. At sa isang saglit,
Ang lalaki sa kanyang harapan ay hindi na naging isang ganap na estranghero. Nang matapos siyang magsalita, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. "Salamat sa tapang mo," sa wakas ay sabi ni Elias. Ang boses ay mas malumanay na ngayon. Tumangulang si Tala, pinupunasan ang kanyang mga pisngi. "Ito ang kasunduan," sabi ni Elias. Inilalahad ang isang kamay sa ibabaw ng mesa. "Ako ang bahala sa lahat ng gastusin at sa diskarte nating legal. Ikaw ang magiging mukha ng katotohanan. Handa ka ba?" Tumingin si Tala sa kamay ni Elias. Ito na ang sandali. Ang paghakbang sa isang daan na walang kasiguraduhan, puno ng panganib, ngunit nag-aalok ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kaligtasan, ang pag-asa sa katarungan. Iniabot niya ang sarili niyang kamay at tinanggap ang alok nito. Ang kamay ni Elias ay matatag at medyo malamig, isang paalala ng seryosong kasunduan na kanilang pinapasok. Isang alyansa ng mga taong sugatan, kapwa naghahanap ng paghihiganti at pagtubos. Nang bitawan nila ang kamay ng isa't isa, may kinuha si Elias mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Inilagay niya ito sa mesa. "Ano to?" tanong ni Tala. "Isang bagong telepono. Simpleng unit lang, walang internet. At bagong SIM card," paliwanag ni Elias. "Huwag mo nang gamitin ang luma mong telepono. Simula ngayon, ituring mong ang bawat kilos mo ay pinagmamasdan nila. Ang bawat tawag mo ay maaaring pinakikinggan." Kinilabutan si Tala sa kanyang sinabi. Ang panganib ay biglang naging totoo. Hindi na lamang isang konsepto. Tumayo si Elias, handa nang umalis. "Ang teleponong yan ang gagamitin mo para tawagan ako. At ako lang. Mula ngayon, babantayan ka na nila." Huminto ito at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Ang tingin nito ay matalim at puno ng babala. "Huwag kang magtitiwala sa kahit sino maliban sa akin." Nakatayo si Elias sa likuran ng isang dimly lit na control room. Ang mukha niya ay nasisinagan lamang ng malamlam na ilaw mula sa maraming monitor. Sa tabi niya ay si Tala, ang mga matay nakapako sa iisang screen. Naroon ang isang malabong video, isang kuha mula sa CCTV camera sa basement parking. Hindi malinaw ang mukha, bulong ni Tala. May bahid ng pagkadismaya. Hindi makikita kung sino ang nanulak. "Iyon mismo ang punto," sagot ni Elias. Hindi inaalis ang tingin sa screen. "Hindi natin kailangan ng malinaw na mukha. Ang kailangan natin ay duda, isang spark na magsisimula ng apoy." Pinindot ng isang technician sa harap nila ang isang button. "Ready to upload, sir." Tumingin si Elias kay Tala. Isang huling pagkakataon para umatras. "Sigurado ka na ba dito? Kapag in-upload na natin ito, wala nang balikan." Ang tanging sagot ni Tala ay isang marahan ngunit matatag na pagtango. Ang imahe ng kanyang anak sa incubator ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Para sa kanya, gagawin niya ang lahat. "Gawin mo na," utos ni Elias sa technician. At sa isang click, ang unang bala ng kanilang digmaan ay pinakawalan na sa mundo ng social media. Hindi nagtagal, sumabog ito. Ang video na may caption na "Sino ang agresor? Isang buntis, biktima ng karahasan," sa isang mall sa syudad ng Silangan, ay naging viral sa loob lamang ng ilang oras. Nag-alab ang galit ng mga netizen. Ang mga komento ay umapaw, puno ng simpatsya para sa hindi kilalang biktima at galit para sa hindi kilalang salarin. Ang media ay mabilis na kumagat sa pain. Nasa ospital si Tala. Binabantayan ang kanyang anak sa likod ng salamin ng NICU nang una niyang makita ang epekto. Pinag-uusapan ito ng mga nurse. Nakita niya ito sa newsfeed ng isang kapwa bantay. Sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang insidente, nakaramdam siya ng isang maliit na sinag ng pag-asa. Hindi na siya nag-iisa sa kanyang laban. Ngunit ang pag-asa ay madaling patayin.
lalo na kung ang kalaban mo ay ang pamilyang Imperial. Kinabukasan, nagpatawag ng isang emergency press conference sina Ramon at Clarissa Imperial. Napanood ito ni Elias at Tala sa isang tablet sa loob ng isang ligtas na bahay na inayos ni Elias. Ang entablado ay perpekto. Nakaupo si Clarissa sa gitna, ang mukhay na mamaga sa pekeng pag-iyak. Sa tabi niya, si Ramon, ang mukhay puno ng matuwid na galit. Ang kamay ay maprotektang nakaakbay sa kanyang asawa. Ang aking asawa, si Clarissa. Simula ni Ramon, ang boses ay nanginginig sa kontroladong emosyon, ay isang biktima. Biktima ng isang desperadong pambibintang, isang kasuklam-suklam na extortion attempt mula sa isang dating empleyado na may personal na galit sa aming pamilya. Pagkatapos ay nagsalita si Clarissa. Humihikbi, halos hindi makapagsalita. Hindi ko po kayang manakit ng kahit sino, lalo na ng isang nagdadalang tao, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Ang tanging kasalanan ko lang po ay naging mabuti sa kanya. Tinulungan ko siya, pero sinuklian niya ako ng ganito. Sinubukan niya po akong hingan ng pera. At nang hindi ako pumayag, nagbanta siya. Sinabi niyang sisirain niya ang pangalan ko. Isang perpektong pagganap. Isang obra maestra ng panlilinlang. Ang media ay kumain sa kanyang palad. Ang naratibo ay mabilis na nagbago. See? Mapait na sabi ni Tala habang pinapanood ang eksena. Ganoon lang kadali para sa kanila. Isang press con, ilang patak ng luha at sila na ulit ang bida. Ako na ngayon ang masama. Ipinakita sa screen ang litrato niya. Isang candid shot na kinuha noong nakaraang taon sa isang office party kung saan siya ay nakatawa. Ngayon, ang tawang yon ay ginamit para ilarawan siya bilang isang babaeng walang pakialam at oportunista. Kinagabihan, naramdaman ni Tala ang buong bigat ng ganti ng mga Imperial. Ang kanyang pangalan at mukha ay nasa lahat ng dako. Ang social media na kahapon lang ay kampi sa kanya, ay naging isang korte na humatol sa kanya ng walang paglilitis. Gold digger! Desperada! Ginamit pa ang bata sa tiyan para makapang-extort. Kawawa naman si Mrs. Imperial. You can see, she's a kind soul. Ang bawat komento ay parang isang sampal. Ang bawat salita ay tumatagos sa kanyang balat. Mas masakit pa sa pisikal na sugat na kanyang natamo. Niyakap niya ang kanyang sarili, pilit na hinaharangan ng ingay, ngunit ang mga salita ay tumatagos, lumalason sa kanyang isipan. Sa kanyang opisina, ibinagsak ni Elias ang kanyang kamao sa mesa. Ang galit ay umakyat sa kanyang ulo. Isang pamilyar na pakiramdam ng kawalang magawa laban sa makinarya ng kanyang ama-amahan. Napakatalino ni Ramon. Hindi nito direktang itinanggi ang video. Sa halip ay binaliktad nito ang kwento, ginawang sandata ang simpatiya ng publiko. Kinukuha na sana niya ang kanyang telepono upang tawagan si Tala nang bigla itong mag-vibrate. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. You can't win this, Elias. You never could. Stay away from this for your own good. Alam niyang galing ito kay Ramon. Isang direktang banta. Ngunit hindi takot ang naramdaman niya, kundi determinasyon. Ang banta ay isang pag-amin na nasasaktan na sila. Samantala, sa ospital, sa gitna ng katahimikan ng gabi, muling tinitingnan ni Tala ang mga komento. Hindi niya mapigilan. Ito ay isang uri ng pagpaparusa sa sarili. Umiiyak siya ng tahimik. Ang mga luha ay dumadaloy sa screen ng telepono. Ginagawang malabo ang mga masasakit na salita. Biglang umilaw ang screen ng bagong teleponong bigay ni Elias. Nanginginig niyang kinuha yon. Isang mensahe. Mula sa isang hindi kilalang numero. Hindi ito si Elias. Binuksan niya ito. Ang kanyang puso ay halos tumigil sa pagtibok. Mamatay ka na sana. Mang-agaw na kerida. Sana sumunod na rin yung bastardo mong anak. Kasunod nito ay isa pang mensahe. Malandi ka.
Alam naming lahat ang baho mo. At isa pa, umalis ka na sa syudad na ito kung ayaw mong pagsisihan na nabuhay ka pa. Ang mga salita ay mas brutal, mas personal, mas nakakatakot. Ito ay hindi na lamang opinyon ng mga estranghero sa internet. Ito ay isang direktang pag-atake. Naramdaman niya ang pagdaloy ng yelo sa kanyang mga ugat. Natatakot siya para sa kanyang sarili at higit sa lahat para sa kanyang anak. Nanginginig, sinubukan niyang tawagan si Elias. Ngunit bago pa niya madial, isa pang mensahe ang dumating. This time, may kasama itong larawan. Isang larawan niya, nakuha ilang minuto lang ang nakalipas habang nakaupo siya sa waiting area sa labas ng NICU. Ang kuha ay mula sa malayo, mula sa dulo ng pasilyo. May nagmamasid sa kanya, dito mismo, sa loob ng ospital. Kasabay ng litrato ay isang huling mensahe. Maikli, ngunit puno ng kasamaan na tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. May sẽ không bao giờ thắng đâu. Con đi, cả mày và đứa con trong bụng mày. Binitawan ni Tala ang telepono na para siyang napaso. Sumabog ang isang sigaw mula sa kanyang lalamunan, isang sigaw ng purong takot at desperasyon. Hindi na ito isang laban para sa katarungan. Isa na itong laban para sa kanilang buhay. Hindi mo naiintindihan. Ang sigaw ni Tala ay umalingaw-ngaw sa loob ng safe house, isang maliit na apartment na inayos ni Elias. Ito ang unang pagkakataon na tinaasan niya ito ng boses, ngunit wala na siyang pakialam. Ang takot at galit na naipon sa kanyang dibdib ay sumasabog na parang isang bulkan. Paano ako kakalma? Patuloy niya, nanginginig ang boses. May nagpadala sa akin ng litrato ko, Elias. Dito mismo sa ospital. Alam nila kung nasaan ako. Alam nila kung nasaan ang anak ko. Tapos ang sasabihin mo sa akin ay manatili lang dito at maghintay. Nakatayo si Elias sa tapat niya. Ang mukha ay isang blangkong pader. Iyon ang pinakaligtas na gawin sa ngayon, Tala. We need a new strategy. Hindi natin inaasahan na ganito sila kabilis at kadumi maglaro. Strategy? Mapait na tumawa si Tala. Buhay ko ang pinag-uusapan natin dito. Buhay ng anak ko. Hindi ito isang laro ng chess para sa'yo, Elias. Para sa akin, ito na ang lahat. Hindi siya makahinga. Ang apat na sulok ng apartment ay tila lumiliit. Sinasakal siya. Ang mga banta, ang mga masasakit na salita, ang mukha ni Clarissa. Lahat ay bumabalik sa kanya. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo. Walang paalam. Tinalikuran niya si Elias. Mabilis na dinampot ang kanyang bag at lumabas ng pinto. Isinasara ito ng malakas. Tala! Narinig niyang tawag ni Elias mula sa loob, ngunit hindi siya lumingon. Naglakad siya ng walang direksyon. Ang tanging gusto ay makalayo sa tensyon, sa takot, sa lalaking nagpapaalala sa kanya ng panganib na kanyang kinakaharap. Ang mga paa niya ang nagdala sa kanya sa isang kalapit na parke. At doon, na para bang nakikidalamhati ang langit, nagsimulang pumatak ang ulan. Una ay ambon lamang, ngunit maya-maya'y bumuhos ito ng malakas. Ngunit hindi gumalaw si Tala. Hinayaan niyang basain ng ulan ang kanyang buhok, ang kanyang damit, ang kanyang mukha. Hinayaan niyang itago ng mga patak ng ulan ang mga luhang nagsimula na namang dumaloy mula sa kanyang mga mata. Umupo siya sa isang basang bench, nanginginig sa ginaw at sa bigat ng kanyang nararamdaman. Natalo na ba ako? Ganito na lang ba? Susuko na lang ba ako para sa kaligtasan ng anak ko? Sa gitna ng pag-agos ng ulan at ng kanyang mga luha, isang anino ang tumabon sa kanya. Isang payong ang pumrotekta sa kanya mula sa malakas na buhos. Dahan-ahan, inangat niya ang kanyang basang mukha. Si Elias. Nakatayo ito sa harap niya. Basang-basa rin ang buhok at balikat, ngunit hawak nito ang payong para sa kanya. Ang mukha nitong laging seryoso ay may bahid ng pag-aalala. Walang nagsalita. Ang tanging naririnig lang ay ang lagaslas ng ulan.
Dahan-dahang hinubad ni Elias ang kanyang itim na jacket at ipinatong ito sa nanginginig na balikat ni Tala. Ang init mula sa jacket na may amoy ng banayad na pabango ni Elias ay tila isang yakap. Doon na tuluyang bumigay ang kanyang mga emosyon. Yumuko siya at humagulgol ng walang tunog. Hinintay siya ni Elias na matapos. Nang medyo kumalma na siya, nagsalita ito sa mahinang boses. "Halika, may masisilungan doon." Iginaya siya nito sa isang waiting shed sa gilid ng parke. Umupo sila sa bangko, magkatabi, ngunit hindi nagkakatinginan, pinapanood ang pagpatak ng ulan. "Hindi ko na yata kaya," halos pabulong na sabi ni Tala. "Kaya mo," sagot ni Elias. Ang boses ay kalmado. "Kailangan mong kayanin para sa anak mo." Tumingin si Tala sa kanya, ang mga matay puno ng sakit at pagkalito. "Bakit? Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito, Elias? Alam kong tungkol ito sa nanay mo. Pero ganito ba talaga kahalaga sa'yo yon? Na handa kang isugal ang lahat?" Sa unang pagkakataon, nakita ni Tala na nag-iba ang ekspresyon ni Elias. Ang blangkong pader ay nagkaroon ng lamat. Tumingin ito sa malayo sa kabila ng ulan na para bang may tinitingnan sa nakaraan. "Ang Montessori Foundation, iyon ang buhay ng nanay ko. Simula niya, ang boses ay mababa at puno ng emosyon na ngayon lang narinig ni Tala. Itinayo niya iyon mula sa wala. Bawat sentimo, bawat proyekto, pinaghirapan niya. Ang pangarap niya ay maging isang kanlungan iyon para sa mga taong walang-wala, tulad mo." Huminga ito ng malalim. Nang mamatay siya at pinakasalan ni Ramon, si Clarissa, pinanood ko lang sila. Pinanood ko kung paano nila dahan-dahang binago ang lahat. Naging isa na lang itong palabas, isang paraan para maglaban ng pera at magpabango ng pangalan. Bawat balita tungkol sa kabutihan ng mga imperial gamit ang pangalan ng nanay ko. Para nilang pinapatay ang alaala niya ng paulit-ulit. Tumingin ito sa kanya at sa pagkakataong ito, ang mga mata ni Elias ay hindi na malamig at malayo. Puno ito ng sakit, ng pagsisisi. Kaya oo, Tala, ganito ito kahalaga sa akin dahil ito na lang ang natitirang paraan para ipagtanggol ko siya. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng tumitilang ulan, hindi na isang makapangyarihang estranghero ang nakita ni Tala kay Elias. Nakita niya ang isang anak na lalaki na nasasaktan, isang taong may sariling mga multo, katulad niya. Hindi nila namalayan na tumigil na pala ang kanilang pag-uusap. Ang tanging natira ay ang tunog ng papatak na tubig mula sa bubong ng waiting shed. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa gitna ng gulo, ng takot, at ng kawalan ng pag-asa, isang kakaibang koneksyon ang nabuo, isang pag-unawa na hindi na kailangan ng mga salita, isang alyansa na hindi na lamang base sa isang kasunduan, kundi sa isang ibinabahaging sakit. Tahimik sila sa biyahe pabalik. Pagdating sa apartment, bago bumaba si Tala, nagsalita si Elias. "Mag-iingat ka, Tala." "Ikaw din, Elias." Pagpasok niya sa apartment, dala pa rin ang init mula sa jacket ni Elias. Pakiramdam niya ay medyo gumaan ang kanyang dibdib, ngunit alam niyang malayo pa ang laban. Habang nag-aayos ng ilang gamit na dinala niya mula sa kanyang lumang bahay, isang maliit, maalikabok na kahon ang nahagip ng kanyang mata. Ito ang kahon ng mga lumang gamit ng kanyang yumaong ama. Dahil sa pag-usisa, binuksan niya ito. Sa loob ay may mga lumang litrato, ilang papeles, at isang maliit, itim na notebook. Kinuha niya ito. Ordinaryo lang itong tingnan. Ngunit nang buksan niya ang unang pahina, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Nakasulat doon, sa sulat kamay ng kanyang ama, ang isang salita. Isinulat ng paulit-ulit na para bang isang obsesyon, na para bang isang sumpa. "Montessorio, Montessorio,
Montessorio. Ang salitang Montessorio ay tila tumalon mula sa pahina at sinampal si Tala. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang nakabibinging ritmo sa katahimikan ng apartment. Paano? Bakit nasa lumang notebook ito ng kanyang ama? Ang kanyang ama ay isang simpleng driver sa isang kumpanya ng bus. Anong koneksyon niya sa pamilyang pinagmulan ni Elias? Dali-dali niyang tinawagan si Elias gamit ang bagong telepono. Elias, bungad niya, hindi na nag-abalang magbigay pa ng paunang salita. Kailangan nating magkita. Ngayon din, may ipapakita ako sa'yo. Narinig niya ang pag-aalala sa boses ni Elias sa kabilang linya. May problema ba? Ligtas ka ba? Oo, ligtas ako. Basta pumunta ka dito. Importante ito. Wala pang kalahating oras, dumating si Elias. Ang bakas ng pag-aalala ay malinaw pa rin sa kanyang mukha. Anong nangyari? Hindi nagsalita si Tala. Iniabot niya lang ang itim na notebook. Nagtatakang kinuha ito ni Elias. Ano to? Buksan mo. Binuksan ni Elias ang notebook. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ina. Montessorio. Paulit-ulit. Kumunot ang noo niya. Inilipat niya ang pahina. Doon, may mga petsa, mga numero, mga pangalan ng lugar na hindi niya maintindihan. Mukha itong isang logbook ng isang driver, ngunit may mga tala sa gilid. Notebook ito ng tatay ko. Paliwanag ni Tala. Ang boses ay nanginginig. Namatay siya sa isang aksidente 10 taon na. Ang nakalipas. Hindi ko maintindihan. Anong koneksyon niya sa inyo? Patuloy na inilipat ni Elias ang mga pahina. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinusuri ang bawat salita. Bigla, huminto siya sa isang pahina. Nanlaki ang kanyang mga mata. May isang pangalan doon na pamilyar sa kanya. Isang pangalan na konektado sa pundasyon. At sa tabi nito, isang serye ng mga numero na mukhang halaga ng pera. Anong buong pangalan ng tatay mo? Tanong ni Elias. Ang boses ay biglang naging seryoso at matalim. Daniel David. Agad na kinuha ni Elias ang kanyang telepono. Hindi niya tinawagan ang kanyang abogado. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator, isang dating pulis na may malalim na mga koneksyon. Mark, kailangan ko ng pabor, sabi ni Elias, habang ang mga matay hindi inaalis sa notebook. I need you to pull up an old employee file from the Montessorio Foundation. Mga 10 taon na ang nakalipas. Ang pangalan ay Daniel David. I-cross-reference mo sa lahat ng financial records mula sa taon na yon. Lahat ng withdrawals, lahat ng special project funds. It's urgent. Ang sumunod na oras ay ang pinakamahabang oras sa buhay ni Tala. Umupo sila sa sala, sa magkabilang dulo ng sofa, na babalot ng isang makapal at mabigat na katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang pagtap ng mga daliri ni Elias sa kanyang hita at ang malakas na kabog ng dibdib ni Tala. Ang notebook ay nakapatong sa mesa sa pagitan nila, isang itim na kahon ng Pandora na naghihintay na mabuksan. Sa wakas, tumunog ang telepono ni Elias. Agad niya itong sinagot at inilagay sa speaker. Elias, nakuha ko na, sabi ng boses ni Mark sa kabilang linya. Daniel David. Naging driver siya ng foundation sa loob ng 2 taon. Natanggal siya sa trabaho. Anong dahilan? Tanong ni Elias. Nag-atubili si Mark. Theft. Ninakaw daw niya ang isang malaking halaga ng pera mula sa isang donation fund. Nanigas si Tala. Hindi! Hindi magnanakaw ang tatay ko. Sigaw niya, ang boses ay basag. Tala, sandali. Mahinahong sabi ni Elias bago muling hinarap ang telepono. Mark, sino ang nag-file ng report? Ramon Imperial. Siya ang personal na nag-asikaso ng kaso. Ngunit may kakaiba, Elias. Walang formal na kasong isinampa sa pulis. It was handled internally. Pinirmahan lang si Daniel ng isang non-disclosure agreement at pinaalis.
Doon na nagsimulang mag-ugnay ang lahat sa isip ni Elias. Ang mga numero sa notebook, ang mga petsa, ang pangalan ni Ramon. Mark, yung financial records na pinatingnan ko sa'yo, mabilis na sabi ni Elias. Tingnan mo ang petsa. 1 linggo bago matanggal sa trabaho si Daniel David. May malaki bang withdrawal na ginawa? Ilang sandali ng katahimikan, tanging ang tunog ng pag-type sa keyboard ang maririnig. Pagkatapos, "Holy shit!" bulong ni Mark. Oo, mayroon. Isang napakalaking halaga. Inilipat sa isang offshore account. Ang signatory, si Clarissa, na noon ay treasurer pa lang. Pero ang nag-authorize, si Ramon Imperial. Parang isang pagsabog ng bomba ang katahimikan sa loob ng apartment. Napatayo si Tala. Nanginginig ang buong katawan. Si Elias ay napasandal sa sofa. Ang muka'y tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang lahat ay naging malinaw. Isang malinaw at nakakakilabot na katotohanan. Ang kanyang ama. Ang mabait at tapat niyang ama. Hindi ito nagnakaw. Ginamit siya. Ginawa siyang pain, isang scapegoat para pagtakpan ang pagnanakaw ng mag-asawang Imperial. Ang kahihiyan na dinala ng kanyang ama hanggang sa kamatayan. Lahat ay kasinungalingan at ang pag-atake sa kanya, hindi ito dahil sa selos. Tumingin si Tala kay Elias. Ang mga mata nila'y nagtagpo sa gitna ng isang bagong, mas malalim na katotohanan. Alam nila, bulong ni Tala, ang boses ay puno ng panginginig at realisasyon. Alam nilang nag-iimbestiga ako tungkol sa pagkamatay ni Papa. Iyon ang dahilan. Iyon ang totoong dahilan kung bakit nila ako inatake. Hindi dahil kay Ramon, kundi dahil natatakot silang malaman ko ang katotohanan. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa isang atake sa parking lot. Hindi na lamang ito tungkol sa pamana ng ina ni Elias. Ito ay tungkol sa 10 taong kasinungalingan, tungkol sa isang ninakaw na dangal, tungkol sa paghihiganti para sa isang amang inakusahan ng walang kalaban-laban. Napahagulhol si Tala, hindi dahil sa sakit, kundi sa matinding galit na ngayon ay dumadaloy sa bawat ugat ng kanyang katawan. Niyakap niya ang kanyang sarili, umiiyak hindi lamang para sa kanyang anak, kundi para sa nawalang hustisya para sa kanyang ama. Napatitig si Elias sa kanya, ang kanyang sariling galit kay Ramon ay mas lalong nag-alab. Ngunit may isa pang bagay siyang naramdaman, isang matinding pangangailangan na protektahan ang babaeng ito. Sa gitna ng pag-iyak ni Tala, may isa pang pangalan na napansin si Elias sa huling pahina ng notebook. Isang pangalan na nakasulat sa tabi ng isang address. Isang pangalan na maaaring maging kanilang huling pag-asa. Kailangan nating hanapin ang taong to, sabi ni Elias. Ang boses ay matatag at puno ng bagong determinasyon. Kailangan natin siyang mahanap. Ngayon din, ang pangalan sa notebook ay Mang June, ang dating dispatcher ng Montessori Foundation. Ayon sa mga tala ng ama ni Tala, si Mang June ang huling taong nakausap nito bago ito tuluyang umalis sa kumpanya. Dala ang kahihiyan ng isang kasalanang hindi nito ginawa. Alam ni Ramon Imperial na umiinit na ang laro. Ang paglabas ng viral video, kahit na baliktad na niya ang naratibo, ay isang senyales na ang kalaban niya ay hindi ordinaryo. At alam niya kung sino ito, si Elias. Ang batang palaging may anino ng paghuhusga sa mga mata tuwing titingnan siya. Ngayon, direktang kumikilos na ang kanyang stepson. Sa isang marangyang gala para sa mga elite ng syudad ng Silangan, sinadya ni Elias na pumunta, hindi para makihalubilo, kundi para magpadala ng mensahe. Nakita niya kaagad si Ramon sa gitna ng bulwagan, napapalibutan ng mga makapangyarihang tao, tumatawa na parang walang anumang problema sa mundo. Nilapitan siya ni Elias. Ang kanyang presensya ay tila nagpababa ng temperatura sa paligid. Elias, iho, bati ni Ramon. Ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ikinagagalak kitang makita dito. Hindi ko masabi ang pareho. Malamig na tugon ni Elias.
Nandito lang ako para sabihin sa'yo, itigil mo na. Itigil mo na ang paggamit sa pangalan ng nanay ko para sa mga kalokohan mo. Nawala ang nangiti ni Ramon. Hinawakan niya si Elias sa braso at marahang hinila sa isang mas pribadong sulok. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sabi niya, ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Pero bibigyan kita ng isang magandang payo. Huwag mong isawsaw ang sarili mo sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. May mga taong nasasaktan kapag ginagawa nila yon. Katulad ng driver na pinagbintangan ninyo ng pagnanakaw, 10 taon na ang nakalipas. Diretsahang tanong ni Elias. Isang kislap ng pagkabigla ang dumaan sa mga mata ni Ramon, ngunit mabilis niya itong naitago. Isang magnanakaw ang taong iyon. Nakuha niya ang nararapat sa kanya. At si Tala David, giit ni Elias. Ano naman ang nararapat sa kanya? Ang mamatay? Ngumisi si Ramon, isang nakakakilabot ng ngisi. Ang mga daga ay dapat tinatapakan bago pa sila makapaminsala. Tandaan mo yan, Elias. Sa mundong ito, may mga ngaso at may mga sinisila. Siguraduhin mong alam mo kung saan ka nabibilang. Tinalikuran ni Ramon si Elias. Iiwan itong may kumukulong galit sa dibdib. Ngayon, kumpirmado na. Si Ramon ay hindi lamang isang kurakot na negosyante. Isa siyang halimaw na handang pumatay para protektahan ang kanyang imperyo. Kinabukasan, nahanap ni Elias at Tala ang address ni Mang Jun. Isa itong maliit at simpleng bahay sa isang tahimik na subdibisyon sa labas ng lungsod. Ngunit pagdating nila, ang katahimikan ay binasag ng mga kumikislap na ilaw ng pulisya at ambulansya. Isang dilaw na police tape ang nakaharang sa gate. Anong nangyari dito? Tanong ni Elias sa isang pulis. Hit and run, sir. Sagot ng pulis. Kagabi lang, isang matanda. Nasa kritikal na kondisyon sa ospital. Nagkatinginan si Elias at Tala. Ang takot at pagkadismaya ay malinaw sa kanilang mga mukha. Hindi ito aksidente. Alam nila yon. Naunahan na sila. Sa ospital, kinumpirma ng doktor ang kanilang pinakamasamang kinatatakutan. Si Mang Jun ay nasa koma. Malubha ang pinsala sa ulo. Walang nakakaalam kung kailan o kung magigising pa ba ito. Ang kanilang tanging pag-asa na makahanap ng saksing magpapatunay sa lahat ay biglang nawala. Ito na naman, bulong ni Tala habang nakatingin sa walang malay na katawan ni Mang Jun sa ICU. Lahat ng sinusubukan nating gawin, palagi silang isang hakbang sa unahan. Dahil may mata sila sa lahat ng dako, sabi ni Elias, ang kanyang panga ay mahigpit na nakatiim. Pera, impluwensya. Kayang bilhin ni Ramon ang lahat. Ang biyahe pabalik sa safe house ay nababalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang bigat ng pagkatalo ay pareho nilang nararamdaman. Tila isang pader na hindi nila kayang gibain ang kanilang binabangga. Gabi na nang sila'y makarating. Nagmamaneho si Elias sa isang madilim na kahabaan ng highway nang mapansin niya ang isang bagay sa kanyang rearview mirror. Isang itim na SUV na walang plaka. Kanina pa ito nakasunod sa kanila. Tala, sabi niya, pilit pinapakalma ang kanyang boses. Isuot mo ang seatbelt mo, mahigpit. Napansin ni Tala ang tensyon sa boses niya at lumingon siya sa likuran. Ano yon? Sino sila? Hindi ko alam, pero hindi ko gusto ang pakiramdam ko dito. Biglang bumilis ang takbo ng itim na SUV. Lumipat ito sa kanilang tabi. Sinubukan ni Elias na bilisan din ang takbo, ngunit hinarangan ng SUV ang kanyang daan. Ang bintana sa panig ng pasahero ng SUV ay dahan-dahang bumaba. At sa isang iglap, ang kadiliman ay pinunit ng isang putok ng baril. Ang salamin sa bintana sa panig ni Tala ay nabasag. Ang mga piraso nito ay lumipad sa loob ng kotse. Yuko! Sigaw ni Elias. Buong lakas niyang kinabig ang manibela pakaliwa. Iniiwas ang kotse mula sa isa pang posibleng putok.
Ang gulong ay umiskid sa basang kalsada. Nawalan sila ng kontrol. Ang kotse ay umikot bago tuluyang sumalpok sa isang poste sa gilid ng daan. Ang huling narinig ni Tala ay ang nakabibinging tunog ng nagpilipit na bakal at nababasag na salamin. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang tanging nakikita niya ay ang usok mula sa unahan ng kotse. Umalingaw-ngaw ang isang matinis na tunog sa kanyang taingaa. Elias? Tawag niya, nanginginig. Narinig niya ang isang ungol mula sa tabi niya. Si Elias ay nakayuko sa manibela, ang nooy may dumadaloy na dugo. Sa gitna ng kanyang pagkalito, may isa pang imahe siyang nakita. Isang imahe na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Sa kabilang kalsada, papalapit, may isang malaking truck. Ang mga ilaw nito ay nakakasilaw, diretsong tumututok sa kanila at hindi ito bumabagal. Sa huling sandali ng kalinawan, sa gitna ng takot na lalamunin sila ng kamatayan, ginawa ni Elias ang isang bagay na hindi malilimutan ni Tala. Gamit ang natitira nitong lakas, itinulak siya nito pababa sa upuan. Ang katawan nito ay nagsilbing panangga. Hindi kanila pwedeng makuha. Sigaw niya, ang boses ay puno ng desperasyon at isang bagay na hindi pa naririnig ni Tala mula sa kanya. Proteksyon. Ang tunog ng busina ng truck ay ang huling bagay na narinig niya. Bago ang lahat ay nagdilim, ang unang bagay na pumasok sa kamalayan ni Tala ay ang nakakapasong amoy ng goma at ang tunog ng isang mahinang, tuloy-tuloy na pagpito. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Ang lahat ay malabo. Ang katawan niya ay masakit. Bawat galaw ay nagdudulot ng isang panibagong alon ng kirot. Nasa ospital na naman siya. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam. May isang pakiramdam ng kabiguan, isang bigat na hindi lamang pisikal. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding sakit sa kanyang tagiliran ang pumigil sa kanya. Dahan-dahan lang, iha, sabi ng isang malumanay na boses. Isang matandang nurse ang lumapit sa kanya. Mabuti at gising ka na. Si Elias? Iyon ang unang salitang lumabas sa bibig ni Tala. Ang kanyang lalamunan ay tuyo at magaslaw. Ang alaala ng aksidente ay bumalik sa kanya. Ang putok ng baril, ang pagsalpok, ang nakakasilaw na ilaw ng truck, at ang katawan ni Elias na nagsilbing panangga sa kanya. Nasaan si Elias? Ang mukha ng nurse ay nabalot ng awa. Ang kasama mo, nasa kabilang silid siya. Ginagawa pa rin ng mga doktor ang lahat para sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Tala. Ang takot ay nagsimulang gumapang muli sa kanyang puso. Mas malamig, mas madilim kaysa dati. Sa parehong sandali, isang boses na kinasusuklaman niya ang pumuno sa silid. Ang ibig niyang sabihin ay nasa bingit siya ng kamatayan. Lumingon si Tala sa pinto. Nakatayo roon si Clarissa Imperial, nakasuot ng isang eleganteng itim na damit, tila isang anghel ng kamatayan. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, maliban sa isang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Sa likod niya ay may dalawang unipormadong pulis. Clarissa, bulong ni Tala. Ang galit ay muling nag-alab, ngunit walang lakas. Huwag kang mag-alala, sabi ni Clarissa. Lumalakad palapit sa kanyang kama na parang isang reyna. Nandito ako para siguraduhing nasa mabuting kalagayan ka. Pagkatapos ng lahat, biktima ka lang sa lahat ng ito, hindi ba? Hindi maintindihan ni Tala ang sinasabi niya. Isang kawawang biktima na nilinlang ng isang taong desperado. Patuloy ni Clarissa, ang boses ay tumutulo sa pekeng simpatiya. Si Elias Vargas, pinilit kanyang tulungan siya sa kanyang masamang plano para sirain ang aming pamilya. Itinago kanya, ikinulong, at nang malapit na siyang mabuko, sinubukan kanyang patayin para hindi ka makapagsalita. Isang failed murder-suicide. Bawat salita ay isang dagok sa isipan ni Tala. Ang utak niya ay hindi kayang iproseso
ang kasinungalingan. Sinungaling ka. Kayo ang may gawa nito. Kayo ang gustong pumatay sa amin. Ngumiti lang si Clarissa. Sino ang maniniwala sa'yo? Ang salita ng isang disgruntled former employee laban sa salita ng mga imperial? Mayroon kaming mga testigo. Mayroon kaming ebidensya. Biglang may naalala si Tala. Ang teleponong bigay ni Elias, nasaan na yon? Ang notebook ng kanyang ama, na para bang nabasa ni Clarissa ang kanyang isipan. Kung hinahanap mo ang notebook ng tatay mo, o ang teleponong bigay sa'yo ni Elias, huwag ka nang mag-abala. Wala na ang mga iyon. Wala nang ebidensya. Wala nang laban. Gumuho ang mundo ni Tala. Lahat ng kanilang pinaghirapan, lahat ng kanilang isinugal, nawala sa isang iglap. At ngayon, sabi ni Clarissa, ang kanyang boses ay naging kasing talim ng isang patalim. Mayroon kang dalawang pagpipilian. Maaari kang manahimik, tanggapin ang aming tulong, at mabuhay ng payapa kasama ang iyong bastardo. O maaari mong ipagpatuloy ang kabaliwang ito at haharapin mo ang kasong extortion at attempted murder at sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan at hindi mo na kailanman makikita ang anak mo. Humakbang si Clarissa palayo at sumenya sa mga pulis. Mga sir, sabi ng isang pulis, lumapit kay Tala. Mayroon po kaming arrest warrant para sa inyo. Miss Tala David, inaaresto po kayo sa salang extortion at conspiracy to commit fraud. Hindi makagalaw si Tala. Hindi siya makapagsalita. Ang mga salita ng pulis ay isang ingay na lamang sa kanyang tainga. Ang tanging nakikita niya ay ang papalabas na si Clarissa at ang malamig, walang kaluluwang tingin nito. Kunin niyo na siya. Utos ng pulis sa kanyang kasama. Sinubukan ni Tala na lumaban, ngunit ang kanyang katawan ay napakahina. Hinawakan siya ng mga pulis sa braso. Ang sakit ng kanyang mga sugat ay walang-wala, kumpara sa sakit ng kanyang pagkatalo. Hindi! Wala akong kasalanan! Bitawan niyo ako! Sigaw niya sa banya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Habang kinakaladkad siya palabas ng silid, dumaan sila sa tapat ng kwarto kung saan nakaratay si Elias. Bukas ang pinto. Nakita niya siya. Nakahiga sa kama, balot ng benda, napapalibutan ng mga makinang tumutunog. Isang doktor at ilang nurse ang abala sa paligid niya. Mukha siyang walang buhay. Sa sandaling iyon, ang lahat ng tapang, lahat ng galit ni Tala ay nawala. Napalitan ito ng isang malalim, nakakaparalisang kawalan ng pag-asa. All is lost. Talo na sila. Habang inilalagay ang posa sa kanyang mga kamay, ang malamig na bakal ay tila sumisimbolo sa kanyang kapalaran. Ikinulong siya hindi lamang sa bakal, kundi sa isang sitwasyon na wala ng labasan. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang gabi ay madilim at walang bituin. Sa kabilang kalsada, sa labas ng ospital, nakita niya ang isang pamilyar na itim na kotse. Nakatayo sa tabi nito si Clarissa Imperial. Hindi ito umiiyak. Hindi ito mukhang biktima. Nakatingin ito diretso sa kanya, sa bintana ng kanyang silid. At sa dilim ng gabi, sa ilalim ng ilaw ng poste, isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Clarissa. Isang ngawangiti ng isang demonyong nanalo sa laban. Ang apat na sulok ng interrogation room ay tila humihinga. Paliit ng paliit sa bawat segundong lumilipas. Ilang oras nang nakaupo si Tala roon. Paulit-ulit na tinatanong ng mga detective na ang mga mukha ay walang mababasang emosyon. Ang kanyang abogado, isang public defender na tila pagod na sa buhay, ay nakaupo lang sa tabi niya. Halos walang imik. Talo na siya. Tanggap na niya iyon. Ang tanging nasa isip na lang niya ay ang kanyang anak. Paano kung mabulok nga siya sa kulungan? Sino ang mag-aalaga sa kanyang munting anghel? Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa mga sugat sa kanyang katawan. Samantala, sa isang mamahaling penthouse
Sa kabilang bahagi ng syudad, nakaupo si Elias Vargas sa dilim. Ang kanyang noo ay may benda, ang isang braso ay nakasling, at ang kanyang muka ay may mga pasa at galos. Ngunit ang sakit ng kanyang mga sugat ay hindi niya iniinda. Ang mas masakit ay ang pakiramdam ng kabiguan. Nakalabas siya ng ospital 2 araw matapos ang aksidente. Salamat sa kanyang pera at impluwensya. Ngunit paglabas niya, ang balita tungkol sa pag-aresto kay Tala ang sumalubong sa kanya. Isang perpektong frame-up, isang perpektong bitag, at pareho silang nahulog dito. Pinatay niya ang lahat ng ilaw. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga ilaw ng syudad sa labas ng bintana. Sa kanyang harapan, sa ibabaw ng mesa, ay isang baso ng whiskey at ang larawan ng kanyang ina. "I failed you, Ma," bulong niya sa hangin. "I failed her." Kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan ang news site. Naroon ang mukha ni Tala, isang kuha habang ipinapasok siya sa police car. Ang muka'y puno ng kawalan ng pag-asa. Sa ibaba, ang ngingiting mukha ni Ramon Imperial sa isang interview, sinasabing justice has been served. Isang galit na hindi niya pa naramdaman noon ang kumulo sa loob niya. Hindi na ito tungkol sa pamana, hindi na ito tungkol sa hustisya. Ito ay tungkol sa babaeng naniwala sa kanya. Ang babaeng isinugal ang lahat, at ngayon ay nakakulong dahil sa kanya. Dinampot niya ang baso ng whiskey, handa nang uminom, nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Sasagutin niya sana ito ng mura, ngunit may nag-udyok sa kanyang pindutin ang answer. "Sino to?" malamig niyang tanong. "Mr. Vargas?" Isang nanginginig na boses ng isang matandang babae ang sumagot. Si Elias Vargas po ba ito?" "Ako nga. Anong kailangan mo?" Nag-atubili ang babae sa kabilang linya. Ako po si Aling Martha. Martha A. Apelyido ko po ay De Guzman. Hindi niyo po ako kilala, pero kilala ko po ang nanay ninyo. Ako po yung dati niyang personal secretary." Biglang naging alerto si Elias. Umupo siya ng tuwid. "Aling Martha, bakit po kayo napatawag?" Narinig ni Elias ang malalim na paghinga ng babae. "Matagal ko na po itong gustong gawin, pero natatakot po ako. Pero kanina, napanood ko po sa balita ang tungkol sa babae, si Tala David. Nakita ko po ang mukha ni Ginoong Ramon. At hindi na po kaya ng konsensya ko." "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" tanong ni Elias. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng may kaunting pag-asa. "Nang mamatay po ang mami ninyo, ako po ang inutusan ni Ginoong Ramon na ayusin ang lahat ng papeles niya," patuloy ni Aling Martha. "Pero bago ko po yun ginawa, mayroon po akong ginawang kopya. Lahat po. Ang mga orihinal na financial statements, ang mga tunay na listahan ng donor, ang mga proyekto na bigla na lang nawalan ng pondo nang si Ginoong Ramon na ang pumalit." Napatayo si Elias. Ang sakit mula sa kanyang mga sugat ay biglang nawala. "Nasaan po ang mga kopya, Aling Martha? Nasaan po kayo?" "Natakot po ako, kaya't umalis po ako sa trabaho. Nagtago. Ngunit itinago ko po ang lahat para sa mami ninyo, dahil alam ko pong darating ang araw na may maghahanap ng katotohanan." "Aling Martha, pakiusap," sabi ni Elias. Ang boses ay nagmamakaawa. "Kailangan ko po yan. Kailangan po ni Tala." Nagkaroon ng sandaling katahimikan. "Magkita po tayo," sa wakas ay sabi ng matanda. "Sa lumang simbahan ng Quiapo, bukas ng umaga. Alam ninyo po ba yon?" Opo, pupunta po ako." "Mag-iingat po kayo, Mr. Vargas. Si Ginoong Ramon, isa po siyang mapanganib na tao. Alam ko po ang kaya niyang gawin." Pagkababa ng telepono, nakatayo lang si Elias sa gitna ng dilim. Isang milagro, isang boses mula sa nakaraan, isang testigong hindi inaasahan. Kinabukasan maagang maaga,
Nagtungo si Elias sa simbahan. Sa loob, sa harap ng altar ng itim na Nazareno, isang maliit na matandang babae na may balabal sa ulo ang naghihintay. Nang makita siya nito, ang mga mata nito ay napuno ng luha. "Kamukhang kamukha mo ang iyong ina," sabi nito. Walang paligoy, iniabot ni Aling Martha ang isang lumang kulay brown na envelope. Nandyan po ang lahat, bawat piraso ng ebidensya ng kanilang pagnanakaw. Kasama na po dyan ang tunay na report tungkol sa kaso ni Daniel David. Isang setup. Iho, isang malinis na setup. Kinuha ni Elias ang envelope. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ito na yon, ang sandata na kailangan nila. "Salamat po," sabi ni Elias. Ang kanyang boses ay basag sa emosyon. "Salamat po, Aling Martha. Iniligtas ninyo hindi lang ang isang tao. Iniligtas ninyo ang alaala ng nanay ko." "Ito ang hiling ng mami mo," sabi ng matanda. Hinawakan ng kamay ni Elias. "Ang manalo ang tama at ang mabuti." Hawak ang envelope. Lumabas si Elias ng simbahan. Ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa dati. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, ngayon pa lang ito magsisimula. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang abogado. "Attorney Sandoval," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng bakal na determinasyon na matagal nang nawala. "I-cancel mo lahat ng plano para sa defense. Huwag na nating hintayin ang arraignment." "Ano ang gagawin natin, Mr. Vargas?" Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Elias. "Aatake na tayo." Ang araw ng bail hearing ni Tala ay dumating. Ang courtroom ay siksikan, puno ng mga reporter na nag-aabang ng panibagong iskandalo. Para sa kanila, ito ay isa lamang formalidad bago tuluyang ikulong ang isang social climber na nagkamaling bumangga sa pader. Pumasok si Tala sa silid, nakaposas pa rin, ang mukay maputla ngunit ang mga matay may bagong kislap. Sa pag-upo niya, nagtama ang kanilang paningin ni Elias na nakaupo sa unang hilera. Bahagya itong tumango sa kanya, isang tahimik na mensahe ng katiyakan. Sa tabi nito ay si Attorney Sandoval na abala sa pag-aayos ng isang makapal na tumpok ng mga dokumento. Sa kabilang panig, nakaupo sina Ramon at Clarissa Imperial. Si Clarissa ay nakasuot ng puti, ang paborito niyang kulay, para magmukhang inosente. Si Ramon naman ay mukhang kalmado at kampante, nagbibigay ng mga ngiti sa kanyang mga abogado. "All rise!" anunsyo ng bailiff. Pumasok ang hukom at nagsimula ang paglilitis. Unang nagsalita ang prosekusyon, ipinipinta si Tala bilang isang tusong kriminal, isang babaeng ginamit ang kanyang pagbubuntis para mangikil. Ipinipresenta nila ang mga ebidensya, mga pekeng text messages, mga testimonya mula sa mga bayarang saksi. Habang nagsasalita ang abogado ng prosekusyon, nanatiling kalmado si Atty. Sandoval. Nang siya na ang tinawag, dahan-dahan siyang tumayo. "Your Honor," simula niya, ang boses ay malinaw at malakas. "Ang aming panig ay hindi magpipresinta ng mosyon para sa piyansa, sapagkat hindi po namin kinikilala ang pagkakasala kung saan ang aking kliyente ay walang awang inaakusahan." Nagkaroon ng bulungan sa courtroom. Maging si Ramon at Clarissa ay nagtaka. Sa halip, narito po kami ngayon para maghain ng isang formal na reklamo, hindi lamang laban kay Ginang Clarissa Imperial para sa kasong frustrated homicide at paninirang puri, kundi laban din po kay Ginoong Ramon Imperial para sa kasong syndicated estafa, perjury, at obstruction of justice. Kung kanina ay bulungan lang, ngayon ay isang malakas na hiyawan ng pagkabigla ang pumuno sa silid. Ang mga kamera ay nagsimulang mag-flash. Ang hukom ay malakas na pumukpok ng kanyang gavel. "Order! Order in the court!" Ang mukha ni Ramon ay namutla. Si Clarissa ay napanganga, hindi makapaniwala. "Your Honor, this is outrageous!" Sigaw ng abogado ng mga Imperial.
Wala silang basihan para sa mga walang kwentang akusasyong ito. Sa katunayan, mayroon. Kalmadong sagot ni Attorney Sandoval. Tumingin siya kay Elias na tumayo at iniabot sa kanya ang brown envelope. Your Honor, sabi ni Attorney Sandoval, inilalapag ang mga dokumento sa mesa ng hukom. Narito po ang mga kopya ng orihinal na financial records ng Montessori Legacy Foundation sa loob ng 10 taon. Nagpapakita po ito ng sistematikong pagnanakaw ng milyon-milyong piso na idinaan sa mga pekeng proyekto at offshore accounts. Lahat ay pirmado at autorisado ni Ginoo at Ginang Imperial. Isang dokumento ang itinaas niya. At narito rin po ang tunay na report sa kaso ng dating driver na si Daniel David. Ipinapakita dito kung paano siya ginawang scapegoat para pagtakpan ang unang malaking pagnanakaw na ginawa ng mag-asawa. Ang courtroom ay sumabog sa kaguluhan. Kasinungalingan yan, sigaw ni Ramon. Napatayo na rin. Peke ang mga dokumentong yan. Kung ganoon, Ginoong Imperial, hamon ni Attorney Sandoval, handa po ba kayong isailalim sa isang forensic audit ang inyong pundasyon? At handa po ba nating ipatawag ang orihinal na corporate secretary ng inyong ina, si Giangal Martha de Guzman, na narito ngayon sa courtroom bilang ating testigo? Sa isang sulok ng silid, isang matandang babae ang dahan-dahang tumayo. Si Aling Martha. Iyon na ang huling dagok. Nakita ni Clarissa ang multo ng kanyang nakaraan. Ang lahat ng kasinungalingan, lahat ng kasamaan ay bumabalik para singilin siya. At doon, sa gitna ng courtroom, sa harap ng daan-daang tao at kumikislap na mga kamera, bumigay si Clarissa. Ang kanyang perpektong postura ay gumuho. Ang kanyang maskara ng pagiging biktima ay nabasag. Siya! Sigaw niya. Ang daliri ay nanginginig habang nakaturo kay Ramon. Siya ang nagplano ng lahat. Sinunod ko lang siya. Ayokong makulong. Siya ang may kasalanan. Pagkatapos ay lumingon siya kay Tala. Ang mga matay nag-aapoy sa galit at kabaluan. At ikaw na babae ka. Dapat namatay ka na lang. Dapat namatay na kayong pareho ng bastardo mo. Ang pag-amin na yon na binitawan sa gitna ng kanyang pagkasira ng ulo, ang nagsilbing huling pako sa kanilang kabaong. Ang hiyawan, ang mga tanong, ang tunog ng gavel, lahat ay naghalo-halo sa isang nakabibinging ingay. Pinuntahan ng mga pulis ang kinauupuan ng mag-asawang Imperial. Ngunit ngayon, hindi na bilang mga taga-protekta, kundi bilang mga taga-aresto. Habang ipinoposa si Ramon, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Elias. Isang tingin ng purong pagkamuhi. Tiningnan lang siya pabalik ni Elias. Ang kanyang mukha ay kalmado. Tapos na. Pinuntahan ng mga mediko si Clarissa, na ngayon ay humahagulgol na sa sahig na parang isang batang nawalan ng laruan. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, inutusan ng hukom ang isang pulis na alisin ang posas ni Tala. Ang pagkalansing ng pagbukas ng posas ay ang pinakamatamis na tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Malaya na siya. Tumingin siya kay Elias. Nagtama ang kanilang mga mata sa gitna ng nagkakagulong mga tao. Walang salitang namutawi. Isang tingin lang. Isang tingin na puno ng pasasalamat, ng ginhawa, ng isang pinagsamahang tagumpay. Ngunit habang naglalakad siya palapit kay Elias, bigla siyang nakaramdam ng isang matinding, pamilyar na sakit sa kanyang tiyan. Napahawak siya rito, napayuko. Tala, anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ni Elias. Agad na lumapit sa kanya. Tumingin si Tala sa kanya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa kabila ng sakit. Elias, sabi niya, habang nararamdaman ang pagdaloy ng tubig sa kanyang mga binti. Oras na yata. Makalipas ang 6 na buwan. Ang mga headline ng dyaryo na minsay nagdulot ng sakit at takot kay Tala ay ngayon naglalaman na ng balita ng katarungan.
Imperial couple, hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Montessori Legacy Foundation, isa sa ilalim sa reforma sa ilalim ng bagong pamunuan. Ang pangalan ng kanyang ama, si Daniel David, ay opisyal na nilinis sa lahat ng akusasyon sa isang maliit na entablado sa harap ng gusali ng pundasyon. Nakatayo si Elias Vargas, hindi na suot ang bigat ng nakaraan, kundi ang kagaanan ng isang natubos na pangako. Ang kanyang mga pasa ay matagal nang naghilom, ngunit ang mas mahalaga, ang sugat sa kanyang puso ay nagsisimula na ring magsara. Ngayong araw, sabi niya sa mga dumalong miyembro ng media at mga taga-suporta, ay hindi lamang isang bagong simula para sa Montessori Legacy Foundation. Ito ay isang pagbabalik sa tunay na diwa ng pagtulong na pinangarap ng aking ina. Mula sa abo ng kasinungalingan, muli nating itatayo ang isang pundasyon na tunay na magsisilbi para sa mga nawalan ng pag-asa. Sa karamihan ng tao, isang babae ang tahimik na nakikinig. Si Tala. Sa kanyang mga bisig, isang malusog at bibong sanggol na lalaki, ang mahimbing na natutulog. Walang kamalay-malay sa bagyong pinagdaanan para lamang sa kanyang kapanganakan. Matapos ang drama sa courtroom, ligtas siyang naisilang. Pinangalanan siyang Danny bilang parangal sa kanyang lolo. Pagkatapos ng talumpati, nilapitan ni Elias si Tala. Ang tinginan nila ay hindi na puno ng tensyon o pagdududa. Napalitan na ito ng isang komportable at malalim na pag-unawa. Magaling ang sinabi mo, bati ni Tala, isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Para sa kanya, sagot ni Elias, ang tingin ay nasa pangalan ng pundasyon, kung saan nakaukit ang pangalan ng kanyang ina. Tumingin siya sa sanggol sa mga bisig ni Tala. At para sa kanya, bumalik si Tala sa Baryo Amihan, sa maliit na bahay na kanyang kinalakihan. Dito, ang hangin ay sariwa at ang mga kapitbahay ay pamilya. Ito ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Hindi na siya isang biktima na nagtatago. Isa na siyang ina, isang simbolo ng katatagan sa kanilang maliit na komunidad. Isang hapon, habang idinuduyan niya si Danny sa isang lumang rocking chair sa kanilang beranda, isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Si Elias. May dala itong isang maliit na paper bag. Hindi ka na dapat nag-abala pa, sabi ni Tala habang papalapit ito. Para kay Danny, sabi ni Elias. Iniabot ang paper bag. Sa loob ay may isang maliit na laruang eroplano na gawa sa kahoy. Para kapag natuto na siyang mangarap, alam niyang kaya niyang lumipad. Umupo si Elias sa tabi ni Tala, sa hagdan ng beranda. Magkatabi nilang pinanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay nagiging kulay kahel at rosas. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na awkward. Ito ay payapa. Ano na ang plano mo ngayon? Tanong ni Tala. Itutuloy ko ang nasimulan ni Mama, sagot ni Elias. At sisiguraduhin kong walang sino man ang dadaan sa pinagdaanan mo. Tumingin siya kay Tala. Ikaw? Anong plano mo? Ngumiti si Tala. Ang tingin ay nasa natutulog na mukha ng kanyang anak. Ito na ang plano ko. Bulong niya. Palalakihin ko siya ng mabuti. Ituturo ko sa kanya na maging matapang, na lumaban para sa tama, at na magtiwala, kahit gaano pa kasakit ang nakaraan. Sa sinabi niyang yon, dahan-dahang iniabot ni Elias ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Tala. Sa pagkakataong ito, ang kanyang kamay ay hindi na malamig. Mainit ito at puno ng isang pangakong hindi na kailangang bigkasin. Hindi pumiglas si Tala. Hinayaan niya ang kanyang kamay na manatili sa kamay nito. Hindi nila pinag-usapan ang hinaharap. Hindi nila binigyan ng pangalan kung anuman ang namamagitan sa kanila. Sa ngayon, sapat na ang naroon sila para sa isa't isa. Isang lalaking natutong magpatawad sa sarili at isang babaeng natutong muling magtiwala. Dalawang kaluluwang sinira ng mundo, ngunit pinaghilom ng isang laban para sa katotohanan.
Ang kanilang kwento ay hindi nagsimula sa isang romantikong tagpuan. Nagsimula ito sa dugo, sa luha, at sa kasunduan ng mga taong sugatan. Ngunit dito, sa ilalim ng papalubog na araw, sa Baryo Amihan, isang bagong kabanata ang nagsisimula. Isang kabanatang isusulat hindi ng paghihiganti, kundi ng pag-asa, paghilom, at marahil ng pag-ibig. Magkasama, pinanood nila ang huling sinag ng araw na mawala at ang unang tala na lumitaw sa papalubog na takip silim. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may isang bituin ng pag-asa na magniningning. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na katarungan ay hindi lamang matatagpuan sa loob ng korte, kundi sa paghilom ng mga sugat sa ating puso. Ipinakita sa atin ni Natala at Elias na ang pag-asa ay maaring sumibol kahit sa pinakamadilim na panahon at ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagtayo muli matapos ang bawat pagbagsak. Ang pag-ibig, kung minsan, ay hindi nagsisimula sa kilig, kundi sa pag-unawa sa sakit ng isa't isa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Natala at Elias. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang pinagdaanan? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga saloobin po ang aming inspirasyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, mula po sa amin dito, maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.